together once again for His name. What a blessed Sunday it is, mga kaigsuunan. So, i-greet inyong tupad, inyong mga kaigsuunan, nga maayo gayud na daygo ng atong Dios. Amen. So, if you have the Bibles with you, atong iablihon ang ato ang Biblia sa Salmo 148. Mao kini ang giingon sa salmista nga nag-awha gayud sa kalibutan sa pagdayeg sa ato ang Dios. Og ato kining basahon in 1, 2, 3. Dayga ang Ginoo. Dayga ang Ginoo gikan sa kalangitan. Dayga siya diha sa kahitasan. Dayga siya kamong tanan niyang mga anghel. Dayga siya kamong tanan niyang mga panon. Dayga siya adlaw ug bulan. Dayga siya kamong tanang nagdanag sa kabituunan. Dayga siya kamong mga kinahabugang kalangitan ug kamong katubigan nga anaa sa ibabaw sa kalangitan. Ipadayag kanila ang ngalan sa Ginoo. Kay siya nagsugo ug sila nangahimo. O gipahimutang niya sila hangtod sa kahangturan. Iyang gihimo alang ilang utlanan nga dili kaagian. Amen? Makita gayon nato sa ato ang gibasa ang word nga dayga or praise nga gibalik-balik nga giawha gayud sa ato ang salmista nga atong daygon gayud ang Ginoo. Si kinsa ang nidayeg sa Ginoo, giingon dira in verses 1 to 4, ang kalangitan, ang anghel, even ang adlaw ug mga kabituunan nagdayeg gayud sa Dios. Amen. Ug nganong modayeg man sa Ginoo kay ang Dios maoy nag-ingon ug nagsugo kanila. Amen. Maunang mga kaigsuunan, kung unsa man na ang imo mga naagian karon or mga kabug-aton hinumdumi na bisan tuod ang adlaw, nga bisan tuod ang bulan or even ang kabukiran nga walay sila nagadayeg sa atong Dios Amahan. Amen. How much more nga kita gipayala na sa grasya sa Ginoo na bisan tuod kita mga makasasala, kita makadayeg gihapon sa ato ang Dios. Amen. Pinaagi sa grasya sa pagtuo sa iyang anak nga si Jesucristo. Ug mas labaw sa tanan mga kaigsuunan kay gibuntog na ni Kristo ang tanang sangtang sala. So wala gayo rason nga dili ta magdayeg sa ato ang Ginoong Dios. Amen. So let us all bow down our head. And let us think of the cross of the creation of God. Father in heaven, Lord, ikaw gayud, Lord, ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang naa sa langit ug sa yuta, imuha gayud tanan Ginoo. Kay ikaw ang Ginoo nga magbubuhat, O Father. Lord, we thank you, O God. We thank you, Lord, for gathering us together. We thank you, O Father God, nga bisan tuod kami, Lord, na himulag, O God, sa sala, Ginoo. But salamat ni Kristo nga kami, O Father God, maka-access na sa imong trono. Kami na, Lord, nasiguli diha sa imo ang trono, O Father God, pinaagi sa imong anak nga si Jesucristo. Busa Amahan, dalaygon ka na mo, Lord, sa way katapusan o karong hapuna, Lord, imo lamang, Lord, dungog ug himaya sa ngalan ni Jesus na among Dios ug manluluwas. Ang tanan magaingon, Amen ug Amen. Amen. Let's praise our God. Mga binuhat nga tanan
tinubos, ang tinubos sa dugo niya. Maglipay, maglipay sa iyang tugma. O dayga siya, hallelujah. Nabuntog ni Kristo ang sala, hallelujah. Kabugat iya nagkaliya. O dayga siya, hallelujah. 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 Mubalik si Kristo. Mubalik siya sa paghari. Langit ug yuta mag-awit. O dayga siya, hallelujah. Isang tuon magaluhod, tanang binuhat, tanang binuhat sa Diyos ta. O dayga siya, o dayga siya, hallelujah. Hallelujah. O dayga siya, tunday kun. O dayga siya, hallelujah. 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 Amen. Lift up your hands in this sanctuary and let the name of the Lord be praised. Amen. We give you glory, O God. Yes, O Lord, indeed, you are worthy of all praises and thanksgiving. Let us praise the name of our living God. Holy, holy is the Son of God. None can stand before His majesty. Beautiful beyond our highest thoughts. Worthy, He is worthy. Holy, holy is the Word made flesh. He who bore our pain and poverty. Come to claim the rebel and the wretch. He's worthy, worthy. He is worthy of glory and honor, of power and praise. Be to your name, be
name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, we'll sing a song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing a song forever to the Lamb. Yes, we will sing. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy. All creation cry, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, King of Kings. to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Yes, His name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominion, all powers and positions, your name stands above them all. Jesus, your name The highest. is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them All all. thrones. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels. Just cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Yes, you will always be. You will always be holy, holy forever. Yes, oh God. Basahon ako sa Isaias 6, versikulo 1, sa tuig nga namatay si Hari Hosias, nakita nako ang Ginoo nga naglingkod sa usa ka trono, taas ug tinuboy ug iyang mga bisti milukop sa templo. Sa ibabaw niya diha ang mga serapin, ang matag usa may unom ka pako. Sa duha gitabunan niya ang iyang naong ug sa duha gitabunan ang iyang mga tiil. Ug sa duha siya naglupad. Ug ang usa mitawag sa usa og mingon,
Balaan, balaan, balaan ang Ginoo sa mga panon. Og tibuok nga yuta na puno sa iyang himaya. Ang mga bisagra sa mga pultahan na uyog sa iyang tingog nga nagtawag ug ang balay na puno sa aso. Unya mingon ako, alaot ako kay ako nawala tungod kay ako usa ka tawo nga hugaw og mga ngabil ug ako nagpuyo taliwala sa mga tawo nga hugaw o mga ngabil kay ang akong mga mata nakita sa hari ang Ginoo sa mga panon. Unya ang usak sa mga serapin milupad padulong kanako nga may usa ka baga diha sa iyang kamot nga iyang gikuha pinaagi sa mga kumpit gikan sa halaran. Iyang gihikap ang akong baba niinog mingon, tan-awa nakatandog kini sa imong mga ngabil, ang imong paggadautan gikuha na ug ang imong sala gipasaylo na. Unya akong nadungog ang tingog sa Ginoo nga naingon, kinsa man ang akong ipadala ug kinsay moadto alang kanamo? Unya mingon ako, ania ako, paadtua ako. Og siya mingon, lakaw ug sultihi kining katawhan. Lord, salamat Ginoo God. Lord, sama ni Isaias o God. Lord, nakasabot gyud kailang nga ikaw balaan nga Dios. Lord, siya mismo ni angkon nga hugaw gayud siya nga tao, God. Lord, hugaw yang ngapil, o God. Ug salamat Ginoo nga Lord nga kami nakadaig nga simba kanimo, Lord. Kung wala si Kristo, Lord, di gyumi angayan ani Ginoo, God, kay ikaw balaan nga Dios, o God. Busama nagampo sa mi, Lord, nga dili lang unta kami Ginoo, Lord, ang musimba ug magdaig kanimo. Sama ni Siyas, Lord, andam gyud siya nga siya mo ipadala para musangyaw sa maayong balita ug makailang mga katawhan kung unsa gayud ka nga Dios nga balaan Ginoo. Saman salamat Lord nga kami nga nilakaw ni obedya kanimo ug kami nagtapok Ginoo God. Munang mapasalamaton kami Lord kay imong ngalan balaan ug kami Lord na himong balaan pinagi sa pagtuo ni Jesucristo. Salamat Ginoo, dalaygon ka ug takos ka himayaon Ginoong Jesucristo. In Jesus name we pray. Amen. Amen. The light of life descended to the world He made. The ageless rock of ages in the manger lay. Behold the Word that bore our flesh. The heart of God inside an infant's chest. The infinite incarnate in the Virgin's hands, the radiance of the Father in the Son of Man. Behold the beams that pierce the night, the hope of nations in a baby's cry. Emmanuel, glory, glory in the highest. Emmanuel, heaven here beside us. God Himself with us now to dwell. Emmanuel. So God, He is the sinless King of heaven, crowned with glory. Hallelujah. The sinless King of heaven, crowned with guilt and shame. The cornerstone was fastened to a wooden frame. Behold, behold the Lamb that crushed our curse and died to pay the price of our rebirth. Emmanuel, glory in the highest. Emmanuel, heaven here beside us. God Himself
us now to dwell. Light in the darkness. Light in darkness, my poor meekness, all the glory be to Jesus. Love us, taught us, grace us, reach us, all the glory be to Jesus. Light in darkness, my poor meekness, all the glory be to Jesus. Love us, taught us, grace us, reach us, all the glory be to Emmanuel. Glory in the highest, Emmanuel. Heaven here beside us, God Himself with us now to dwell. Emmanuel, glory in the highest, Emmanuel. Heaven here beside us, God Himself with us now to dwell. God Himself. God Himself with us now to God dwell. Himself. God Himself with us now to dwell. Yes, O God. Indeed, He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. Yes, O God, we praise You. We magnify Your name, O Jesus. Nakita kong gawin kanimulang Kristo, mga
Silot kong tanan, iyang gibayran. Kaugaw sa kong sala, iyang gihugasan. Oh, hallelujah. What a great God that we have, that He has paid the wrath from His Father through His Son, Jesus Christ. Dalaygon ka, Lord, sa way katapusan, O God. We praise your name. Once again, what a blessed Sunday it is. Natay, bag-o ka rin, no? Please raise your hand, and we welcome you with the love of our Lord Jesus Christ. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Let us rejoice. Rejoice in the Lord. Let's celebrate. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Let's rejoice. Rejoice in the Lord. Rejoice. Amen. Let us rejoice in the name of our Lord Jesus. You may now be seated in the presence of God. Praise the Lord. Nalang ko gamay nga announcement. Actually, last Tuesday, naka-join me sa missions sa Muslim world. So, nasayod ta nga, daghan o ta mga igsuon nga Muslim. So, actually, ato sila i-support nga mohatag ta anything na mag-yumisin siyo kasi ibutang siyong altar, bibitay. Anything lang nga. Kaya ato ni ibalik nila kay ang pinaka-rival yun nga religion sa Christianity ang Muslim kay napos sila evangelism. Nagis sila training ground. Muna ang ilang mosque is nasa tawagan ni Hulo o sa Apari. So padung sila nga. So daghan na gyud kay sila. Yeah, we need to understand ang kaning ilang doktrina biya kaning Quran is patyon gyud tanan Kristohanon, infidel. Mao na siya nga mana mo pray ta nga ato la suportaan base lang anything 5 pesos, 1 peso or na may 20 pesos na nga sinsiyo na. Pwede siya sa kalibo yung butang di bitay. Naman ni Sluyo butang sa tayo sa pinakalisla na siya but kay nigpuno niya ato ihatag nila kay mo suporta sa missions good sa especially sa tong mga igsuon nga mga Muslim. Dinhi sa sulagma nga sa Pilipinas gamay kayo nagi usa ka isla nga napunog Muslim. Og di lang nga nagpabilin sa Mindanao, nananato silingan to Alaska, mga kuan or kanang sa Ermita, makita nimo kung nanay mosque, kuyo na mo nang mudasig ko support this people nga kuan nindot iyang kuan ilang mission. So ay mo kahidlok sa Muslim kaya kung imo lang istoryahan kay muwali ra man ta. So ana siya kay kita tong mindset mahadlok ta. So pangsaywar nila. Then kana lang ako ang kuan mangyo ako kung namoy mga kuan extra please give. Dayon the other thing nga ako i-announce is kita mo gi-construct na itong bagong place. Amen? So, pakpaka na itong ginawa na. So, ato na i-apin yung pagampo, ang sustenance. So, di na mo maghuot, makatug na mong sakto. Di ba tayo? Ato ni ampo kay gi-provide kita sa Ginoo. Honestly, it's a miracle. Napay gihikap sa Ginoo na nga mo trabaho without tawagan ni expenses. Maybe na ang church gamay. So, mahangyo lang niya ako, basing we need help lang. Ibutang na sa nasluyo. Sa ikuan, gitagatag, manunanon. So, nasluyo. So, yan po lang nato nga, tawagan ni,
madako tong space, mo na siya, mo ni karon na akong wali is mahitungod sa missions. So, God provide us big space. Sa to pa, nagyud tay responsibility, ang taha sa simbahan, the mission of the church. So, that's the reason why napatas kalibutan, kaya nga naman, napatay tahas sa matag-usa na to. Mo nga, springboard nako nga gi-prepare nako at dugay na ni kay niwali magugusnaga ganina. Mo sa daw giwali sila Lapu-Lapu, ako muwali sila Lapu-Lapu. But kanilang mo ni nga pasalamat tas Ginoo provide nanta kanatong simbahan atong kaning ang simbahan kita man taw, dili ang building. Sayang kaninut kitong building bugnaw kay tanan pero way taw. Mo nang kita is di sa sulagma nga natadi kay kani nga barangay dagko kay population. Mo nang pinangga kayo sa matag politician. So matag mo nang matag barangay kay naka-appeal man ko na sa una kanang about politics nga kuan. So gitan-aw gyud unsa mga barangay nga dagkog population. Og naagi. So mo nang mudasig ko nga mo na tong kuan. So we need to understand ang scientist ug theologian actually nag-agree gyud nga everything that is alive mutubo og manganak. Mo na even scientist theologian is nag-study Bible. So basta buhi ka, manganak gyud ka. Mani siya nga organism man, mabakterya man, di ba? Ibilabi na itong kaspa, buhi na. Manganak ko na kaspa ito. Di ba? Managan yun. But makita nyo, the two are mutually dependent. Katong mutubo, manganak yun. Di ba? Ang mutubo, manganak. So, mo ni ang simbahan ni Kristo, kailangan lang i-equip ang members mo ni nata sa Ephesians para mo produce tag growing reproducer. Nga kay kung wata mo produce, ato pa, wata mag-disciple, it means wag kita mo tubo. So, mana iksomyoro na siya. And thereby, ang simbahan ni Kristo ni tubo gyud. So, muna ang matag magtutuo is disipulo. Disipulo ka, giluwas ta para mahimong disipulo o sa atong pagdisipulo para maghimo po tag disipulo. Mao gini ang padulngan nato sa isip magtutuo or isang simbahan. Na uba mga magtutuo is nga satisfied na nga igo ra sila mo sangyaw sa mayong balita. That's good. Pero dili himoong disipulo. Kawang ra na siya. Yes, mo profess sila nga nakoy pagtuo ni Kristo, pero dili sila disciple ni Kristo. Ato ning tukuon ron unsa gyud disipulo. So natay katagbawan kung nay ubang makadungog ta, yes, nituo siya ni Kristo. Pero remember si Jesus Christ is di gyud siya makontento nga og diha nga mutuo lamang ka. Kinahanglan ang gusto niya is mahimo jud kang disipulo ni Kristo. Mo na nga kita mga kasimbahan di lang ta mo profess lang ta nga natin pagtuo. Di ba? Kay ang yawa biya mutuo biya sa Ginoo. Nga mo profess ta na ba that's good, but we need to understand mahimo gyud tang disipulo ni Kristo. Nganuman because ang mission gyud sa simbahan naagyoy katapusan. The mission of the church is means to an end. So, mana unsa atong great end sa life? To glorify God and enjoy Him forever. To worship Him. Anya, makasimba lamang ka sa Diyos kung disipulo ka sa Diyos. So, mo niya ako ang title is The Mission of the Church or Tahas sa Simbahan. Mamo ko di Bisayas mission or mission sa simbahan. Ana lang. So, I want you to open your Bible in Matthew 28. So, some of you familiar ani nga passage sa Matthew 28 or nasag-o na ba ni ninyo kay most of us ato ning tukion dinhi sa Matthew 28:16 to 20. But mo focus ko dinhi sa 18 to 20. Paandi nga atong kanon. So ato na basan para masusat sa context. So nangayo ko mamarugta pag atong basahon dinhi. Ug ang napulog usa katinun-an nangadto sa Galilea sa usa ka bukid nga gipaadtuan ni Hesus kanila. O sa ilang pagkakita kaniya gisimba nila siya apan dihay uban nga nagduha. O si Jesus miduol sa ug mingon kanila, ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta gihatag kanako.
Busa sa inyong paglakaw, himuang nga tinun-an ang tanang kanasuran nga magbautismo kanila sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo nga magtudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo ug tan-awa ako mag-uban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Atoy duko to. Ginoo, salamat Ginoo God. Dalaygon ka Lord. Salamat Lord nga ang among silot imo nang gibayran Ginoo God. Mo nang Lord wa na gyud mas mulabaw Ginoo sa imong dakong gugma o God. Lord, Amahan, salamat Lord. That is why this song Emmanuel is God with us. Mo ni ang saad dinhi o God. Lord nga ikaw magauban gyud kanamo Lord sa diyang maghimo mig disipulo. Amahan, nagampo ko nga ikaw magagiya sa matag usa. Pasabta mi Lord unsa gyud ning mission sa simbahan. Unsa gyud ni ang disipulo Lord. Kay para Lord na ami gibug-aton Lord. Lord, nga kami nga maisip simbahan, Lord, nga naami duties and responsibilities, especially in making disciples, O God. Nagampo ko, Lord, kay nasayod mi ang tanang simbahan nga giadto ni Pablo, Lord, sa Middle East, O God, nahimo na silang Muslim country, Lord. Kaya ang simbahan wala maghimog disipulo. Mao sa ni Lord, di san madugay, Lord, kung Lord, passive kay mi. Lord, di mi active. O God, Lord, Amahan, mawa rasan mi Ginoo. Muna nagampo sa mi Ginoo Lord nga nauntay usa ka Muslim Lord nga musimba dinhi nga makaila ni Kristo o God nga sa Isa Almasin Lord nga mutuog siya nga Dios ug manunubos siyang kinabuhi o God. Dalaygon ka in Jesus name we pray. Amen. Manglingkod ta God. So unsa may mission sa simbahan ni Hesus Kristo? Ang mission sa simbahan ni Hesus Kristo is para maghimo og disipulo. O ang paghimo natog disipulo dapat masayra nato. Ato gihibawan una kay one of the things sa atong paghimos disipulo daghan man tang obstacle. Di man ta mo flow, di ba? Naagi mga babag, naagi ang mga butang mga dili ta makapadayon. Mao ni unang punto, kagamhanan, authority, otoridad. Patapat mo ilata kinsay ni mando na to. Number 2, ang iyang gimbuhaton or assignment. Salamat ko sa naghimo aning PowerPoint na si Buano. O number 3 is ato ang kasiguraduhan, assurance. So, kita nimo sa English pa, all A. But, mani nga, ato ning tukion dinhi, kay before mo kumana si Kristo, iya natanggihan ay daan. Actually, ang ato ala si pagtuman. Wa nay mo babag, wa nay mga tawagan ni mupugong gayod, nanatanan, gihatag na. Ang atuan na is pag-obey. So, we need to understand nga kani nga mando gyud is laktod kasulti atong makita ang Jesus declaration. Unsa may declaration? Siya ang otoridad sa kani paghimog disipulo. Remember, natay authority. So, dapat masayod sa authority. Ikaduha, Jesus command. Mo niya iyang assignment. So, nagyutay assignment. Kadaganan to, di ba daghan assignment? Diba, labi na sa IBI? Ikatulo is Jesus' promise. Mo niyang assurance. So, Jesus' declaration, authority, Jesus' command, assignment, and Jesus' promise, assurance. Mo nang complete statement. Yun diha nga kuan. So, before we dive in, at tanawon tong background sa Matthew 28. So, makita to, kaning ebanghelyo sa Matthew, di ba nga nabanhaw na si Kristo ani. Watakibo pila na kadlaw. But maybe usak simana na siya galakaw-lakaw. Wa pa ni Kurita Diaz ha. So basi kita mo na tong Kurita Diaz. So mga usak simana ni siya gikan sa paggabanhaw. So nagpakita siya sa Galilee, daghan ang nakita niya. So within 7 days, daghan na gyud ang nakakita niya sa paggabanhaw niya. Mo nang sa story ni sa gospel. So but ang pangutana unsa may gibuhat las Galilee? Ato ni makita nga record sa John 21. Na nadiha, nga ato makita nga nangisda sila balik. Muna nga, somewhere na sa itong interpretation is, nibiya, bisgi sugo sila ni Kristo, nibiya sila. Nangisda sila balik, nibalik sa itong silang daang kinabuhi. Nga ilang gikuan na tayo, tawag ni is apostle is to send out. But we need to understand, apostle sila, 7 days na, wa na may multiplication of the bread, wa na mas Jesus Christ. Probably, nangisda sila, kay gigutom sila. Masige sila guwat ni Jesus. Wa ba sila ingnan ni Jesus. Remember, wa ba ingna, anus ako, basta huwata lang ko dito.
So, it makes sense nga si Jesus Christ nga kasa stories John 21 nga nagluto na og isda o gitawag sila kay nga naman gigutom man sad sila. So di na to ingnon nga sa to interpretation nga awa gay kay mga apostulisan ni balik lang tabo. Remember, what be a date when sila makig-abot ni Kristo. So mo nang tanaw tini nga context dinhi. Because in verse 7, mo niyang first niya. Diba? In verse 7, iya din gimanduan ang mga babayi. Ang pangatong babayi, biya, isa man, Magdalene. Diba? Nga una dito. So, it's sa may sulti niya, go quickly and tell his disciple that he has risen from the dead, and behold, he is going ahead of you into Galilee. There you will see him. So, gina nga, makikita ka sa Galilee. Puwag yung ingnan Jesus Christ, basta adto lang mo. Kamanday mo? Kita pa, kung kita'y kumanduan sa Ginoo, dapat complete yun tanan. Unsa orasa, karon na noon nga nanay cellphone, di na naman mag-abot. Katungay cellphone, may pa mag-abot pa sakto pas time. Morning kalisod na, complicate na nung nanay communication. Morning orasa sa abot, kay tungod sa cellphone, malate na noon. So, mani siya nga, kanso, makita na to ang mga babayi ni dagan balik og nipakita diha og iyang gidala diha in verse 10, 28:10 imo na makita diha nga account nga go ning sa Jesus minguya ayaw kadlok lakaw ingnang akong mga kaigsunan sa pag-adto sa Galilea og didto makita nila ako. So gisugo ang mga babay. So somewhere ni other nga kaning disipulo nakigmeet ni Jesus Christ in the Sabbath day probably. So next mana siya 7 days na kay Sunday. So mana siya. So mo si Pedro ug si Juan probably giingna na sila adto sa Galilee. Sige sila huwat wa pa mabot si Kristo. So diba si Pedro ug si Juan ug si kisa pa uban ng disipulo dito nga naghuwat o apostoles, makita nimo nga gigutom na sila. Mo tong ningon si Pedro, oy mo kuyog mo nako mangisda ko. Kaya nga naman, gipanggutom naman sila. Ikaw, wabiya mingon when gyud diha. Diba? So, mo na nga, butanga nga atong makita diha, nga it began gyud nga ang meeting place nila, wa gyud ingna. Ang meeting place may gingon, pero ang date or ang time, wala diha ingna. So, mo to nga, nangisda si Pedro. Mo ni nga, atong madayag din in verse 18, all authority has been given to me in heaven and on earth. Diba in Ephesians 1:20, Jesus Christ is resurrected, is seated at the right hand of the Father. He is enthroned. Amen? Mo nang madaugon na ta diha, tanang dominion, authority, rulers is na nasa tiilan ni Kristo. In Ephesians 1. So Jesus Christ is Lord. Amen? He is the Master. So He is the supreme authority in the universe and the sovereign Lord of creation. Siya gyud ang nanag-iya. Siya gyud ang otoridad. Og tungod anang authority, mana nga dapat na gyud tay mahibaw-an, mao ning gihatag ni nga mando to make disciples. But before we dive in sa declaration of Jesus' authority, ato sa tanawon verse 16-17. Di ba? Verse 16-17, para maklaro na to. Before ta mo touch sa 18 to 20. 16, og ang napulog usa, katinunan. Pila man ang napulog usa? 11. So asa na din ikausa? Ikadusi. Kisa may ikadusi gani, si Judas naghikog. So 11 na lang. Diba? So 11 na lang. So nangadto sa Galilea. So makita ta kaning Galilea is a headquarters ni Jesus. Nya gibutan sa usa ka bukid nga gipadtuan ni Jesus bukid. So sa Galilea, dagat siya, pero na siya bukid gamay. Mo nang Sermon of the Mount, probably. So og sa 17, ningon og sa ilang pagkakita kaniya gisimba nila siya apan dihay uban nga nagduha-duha. Ang pangutana, kinsa kaning nagduha-duha? Di ba? So atong tanong nini, unsi dayon sa 17, ug sa ilang pagkita kaniya gisimba nila siya apan dihay uban nga nagduha-duha. So sa 16, napulog usa ka tinuon ngadto sa Galilea ug sa bukid padtuan ni Hesus kanila ug sa ilang pagkita kaniya gisimba nila siya apan dihay uban nga nagduha-duha. So within the 11 ba ning gaduha-duha or more than sa 11 ning nagduha-duha? So probably remember
silang pag-meet ni Jesus Christ, sa pagkita ni Jesus Christ na banhaw na nakita nilang glory, we need to understand nga gimanduan sila mga maadto sa mountain in Galilee. So, aktod pa kasi is, gi-arrange na ni sa Ginoo. Diba? Nga plano. Sadyang wala pa makasala si Pedro. Nga ika Pedro, nang hangyo ang yawa, nga isif ka para mubiya ka nako. Pero makikita ko ni mo balik ni Kuman. Diba? Mao nini, even ang mga disciple, nga muproceed kanila. So, si Jesus, gidescribe yun din nga siya yun ang kahayag sa kalibutan. Kay maabot man yun siya. So, but before sa pag-arrive ni Jesus Christ, kaning 11, naanabot diha, maybe naiuban nga ni pundok po diha, di lang kayang 11. Morning doubted. So, probably is, kinsa man ni sila? Una sa tanan is, kanini mga tawhana nga pagbanhaw ni Kristo, human didto pasla ni tuo, nga Ginoo si Kristo, pero wa sila kita ni Kristo. So probably maoning nagduha-duha pagkita lang ni Kristo mo, mao ba kani nga Ginoo nga nabanhaw. Kaya wa man sila kita, pero nasayod sila, nakadungog sila. Maoning maybe is nagsigapon og kwan kay we need to understand nga makita na to nga si Kristo gyud ang Dios kay ngano man nisimba gyud sila. Gipakita gyud na sa Mateo nga He is the King and worship o Ginoo pod. Even early in the gospel, Matthew 8:8-10, gipakita yung attributes kinsa siya. Gitagaan siya divine titles in Matthew 14:33 and 16:16. Or even sa diha nga sa John 17, Matthew 17 nga ni luhod gyud ang mga tawagan ni ang mga demon possessed. So, makita to, gi-affirm gyud ni Matthew nga si Jesus Christ is God. Diba? Nga angayan yun sa pagsimba. But the question is, kinsa man ni sila? So in 1 Corinthians 15:5, ato ning parallel lang. Ingon si Pedro din in 1 Corinthians 15:5, si Pedro, Pablo. Og nga nagpakita siya ngadto kang Sifas. Kinsa man ni Sifas? Si Pedro. O niya ngadto sa napulog duha. Mao ni siya katong 12 ka apostles, which means gilisa na si Judas ni Matatayas. Acts 1. Acts 1. Dayon unya sa usa kay gayon nagpakita siya ngadto sa kapin sa 5 kagatos ka mga igsoon. Kinsa man ning kapin? 500. Nga hangtod karon buhi pa ang kadaghanan bisan may pipila kanila nga patay na. Unya nagpakita siya ngadto kang Santiago unya ngadto sa tanang mga apostoles ug ulahi sa tanan sama sa nahat pagkatao nagpakita usab siya kanako which is si Pablo. So within this context makita na to ang first appearance gyud ni Jesus Christ kang Pedro. Og ang last good, ascension ni siya. Sa Mount of Olives, ascend ni siya. Munang resurrection ng event o ascension, lahi ng event. So, ni-resurrect siya, 40 days siya galakaw-lakaw. After 40 days, muna siyang ni-ascend siya. So, kani nga kwanis is probably nga, makita na to, katong some doubted is appeal aning 500 po din yung mga event. It means, katong di lang kay unsi ang pagisuwat din nga unsi man po di lang sila unsi na naginito po wa pakita ni Kristo. So mo ni ang mga doubtful nga ni worship. Wa sila mo duha tungod kay tawagan ni nga wa sila mo tuon ni Kristo kundi nagduha-duha sila maybe is kakita sila nga maubag yun ni si Jesus Christ nga nabanhaw. Kaya wa man sila kita sa dagway. So, probably mo ning gisuwat ni Matthew. Kaya di malang unsi ba. Remember, ang disciples ni Christ, di lang kay 12 ra katong apostolis, napanay uban. Maubitang dali kay sila kapili ni Judas sa Acts 1 nga namatay si Judas. Di ba? Unsa may sulti ni Pedro, kinahanglan nay mo puli ni Judas nga namatay nga sa sinugdanan pa nga nagauban siya kanato. Kamanday mo? So even pagpili sa pagpili sa 12 ka apostoles, na more than 12 disciples ang sigig kuyog ni Kristo sa diyang buhi pa siya. Mo na yung kung ato ng sabton. So di lang kay 12. Mo ni special lang kaning 12 lang gyud para to start the church. So ang pangutana nganong dili man sa tanan? Mangutanan ta abot sa langit nang sila tanan. So unsa may mission sa simbahan? Kinsa may otoridad sa mission sa simbahan ng angay sundon? Ang pastor ba? Di ba? Or
kinsa may authority sa mission sa simbahan o tahas simbahan. Mo ni Jesus declares authority. Mo na tong point 1. Otoridad mao si Kristo. In verse 18, look at your Bible. Verse 18. Paliw kog basa. 1, 2, 3, go. Og si Jesus miduol og miingon kanila, ang tanang kagahom sa langit sa yuta gihatag kanako. Listen to this. Nistorya siya. Remember, ang Ginoo buhi. Nistorya man siya. Amen? Inay mong tupad, ang Ginoo buhi. Amen? Kaya nistorya siya. Busing namatay na yung gituparan diya, hindi na nistorya. Di ba? So, gideklara yun nga Jesus is the Messiah, is the supreme authority. Nga gipaila din ni Mateo nga sa iyang pagabanaw siya gyud mas labaw nga otoridad sa tibuok kalibutan. Muna sa Ephesians ang mga demonyo, mga yawa o sa panadiha, duwindi, dilignato, nanas ti ilan ni Kristo. Siya mo'y mas labaw nga gamhanan. Di ba? So, sa panadya, kanang tawagan ng ukoy baron, na the Prince Dagat, sa pana, or mga sirinag, sirino, labaw pa sa otoridad si Kristo. Na, kay tanang all authority na all authority. All, it means without exception. Tanan yun is na ilalom sa gahom ni Kristo. John 1 said, He is in the beginning, di ba, was the Word was with God, and the Word was God. All things created by Him and through Him. So karon gibalik na siya sa iyang posisyon. Kaya nga naman, nabanhaw naman siya. Amen? Gibalik na siya sa iyang posisyon. It doesn't mean nga, nagpaubos siya, di ba? As if nga, siya mabhimo sa iyang kamatayon. Ni-obey siya sa man po Ginoo siya. Po karon is, makita to nga, ato ang manluwas is magbubuhat usab sa kalibutan. Iyang giangko na tanang attributes sa Ginoo. Mo nang He is the glorified God-man. So even though yung body na siya flesh, himaya na. So ang pagabanaw ni Kristo is mao ni gihatag sa mga tanang authority sa langit, mga anghel, mga demonic forces. Mo nang langit is na og sa kalibutan. Mo to yung gitutuhuan nato sa una, mga duwindi, mga dilim nato is na ilalom sa tiil ni Kristo. Kung mao man ang istoryaha nga na subjection, mo na Ephesians 1:22 atong basahon. Kining kagagahuma, maong iyang gipalihok diha kang Kristo sa gidihang gibanhaw niya siya gikan sa mga patay ug sa pagpaglingkod kaniya diha sa iyang tuod didto sa mga langit nung dapit. Labaw sa tanang pagmando, kagamhanan ug gahom ug kaginuuhan ug labas tanang ngalan nga ginganlan dili lamang ining kapanahunan karon kun dili niadtong umaabot usab. Ug ang Dios nagpahiluna sa tanang mga butang aron mahisakop ilalom sa iyang mga tiil ug naghimo kaniya nga ulo ibaw sa tanang mga butang alang sa iglesia. So it means na under subjection. Kinsa ang nasa langit, mga demonic, Satan, ruler, angelic beings na nasa tiilan ni Kristo. Muna hindi mo musimba na. Amen? O di mo mahadlok ana. Kaya way mahitabos kalibutan nga wala nasayod si Kristo. Unsa may nasa earth, emperor, king, president, manager nimo, unsa pa na diya, papa, mama, maestro, maestra, dapat di na siya mas mulabaw pa sa mando to make disciple. Dapat pa'y mas mulabaw na. Kaya remember, in sa earth is anything under subjection. So sa pastor, di lang may mutuman sa mong officer. Dili, ang pasabot nako is, yes, number one, if na-impulse ang balang spirito, mo imong unahon to share the gospel, to make disciple. Kung na kay commitment sa simbahan, yan ay trabaho, mananghid ka. Amen? Or sa imong skulahan, mananghid ka. So anything, because He is the authority of all things. So, listen to this. Kita magyud tao nga daghang kitag rason pa di ta makahimog make disciple, makahimog disipulo. Klaro ko tanang otoridad na niya. So gihatag yun ang mando dinhi kanato. So listen to this, even ang yawa mutuman niya. Even ang legion sa mga anghel nga demonic is mutuman niya. Kinundo mo atong katong demonic forces na nagpuyo sa minteryo. Di ba? Nagipangandag legion, which is daghan kayong demonic niya. Unsa may ikuan?
Nihangyo ra gyud taon siya nga unsa man nga magpalabay sila dito sa baboy. No wonder daghan mo tuo nga si Kristo nagpakamatay sa baboy. Kay giapil lag interpret. So makita nimo nganong baboy, listen to this. Hudiyo sila. Ya katungayuta Hudiyo to. Bawal biya nila ang baboy. Makita nimo ang tao na musunod balaod. Para lang for the sake of business. Mo to yung sa question, nganong nagbuhi mas lag baboy nga bawal may lang baboy. Hugaw man na nila. So way lain nakita ng demonyo, adto lang sa baboy. Mo nang atakihon mas baboy kay demonyo ng baboy. Di bitaw di. Ay mo gawin din tinuod. So, mo na nga listen to this, tanan ni submit ni Kristo. Tanan ni luhod ni Kristo, di ba? Gibutan dia sa Mark 5:5-9 nga wa gyud makapugong niya nga tao even kadina makapugto niya. Pero pagkita niyang Kristo ni luhod oy. Wa dagang isyu. Amen. So mo na siya nga angay na to yung bawan. So tanan even si Paul gigamit sa Ginoo, di ba? Unsa man even ni sa Sanhedrin ni barog gyud siya, wa siya malo kay nga naman ang authority si Kristo. Even kang Felix niwali gyapon siya. Even kang Festus o King Agrippa, wa gyud siya mahadlok kay nga naman ang authority niya, which is si Agrippa is hari, ang authority niya si Kristo. So, mo ni usa ka butang nga ang ato advancement sa gospel, making the disciple ato yung apason because atong authority si Hesus Kristo. Mo ni manging natupad ang imong authority si Hesus Kristo. Pero ang kaapan na to, kung ting service, ay hadlok ko sa akong boss, di ko pabsinon. Kasi may authority na to ani. Di ba, kung kuan na to, natin mga kuan, mga kulen, ay di ko pabsin, pwede ba ka mananghid? Kung di mamusugot, kausa lang. Ang kuya lang ma-regular. Di ba? So, ang pasabot ani, si Jesus Christ may absolute sovereign authority. He is the lordship over all. Amen? So, nana ni Kristo, heaven and earth, klaro kayo yung DT, tanan mo submit niya. Tanan mo submit niya. Muna ako sa kabutang nga sa akong experience lang, gracias sa Ginoo, dili man ni ako nga, yes, kasabot ko, bawal ang musyem sa company, labi na sa working hours. Pero mo prompt mang balang espiritu. Bahala na, basta nakashare ko. Mga bagyod na, basta wasa ko gibuhat. Wa ko gibiyayang trabaho, kaya kung trabaho is, pwede mo kong magpaso-paso. So, yung nga na siya ba nga, imuais, una sa tanan is, ang impulse lagi ko, ang balang spirito lagi mo prompt ni mo, wag yung makapugong ni mo. Ma-amaze masag ka. But make sure lang po nga balang spirito. Kaya imuais, may lang imuais, istorya ba dito imo ha? Di ba? So, muna nga, diya magsugod yun. So, muna, isip believers, dagang itag reason. Nganong di ta makahimog, nganong di ta ka-share sa gospel, nganong di ta maka-make disciple. Because, a lot of us, di man allowed sa among office, after office hours. Di ba? Or sa school. We need to be reminded that authority is Christ is more than any authority in heaven and on earth. Mas labaw pa yung siyang autoridad. Muna nga, pwede ba yun ta, nga, mabuhat yun. Muna, ang rason ba yun na to is kita man yun. Muna, ilhag yung authority. Muna, ang pangutan na, kinsay mong authority. Akong bana, pastor. Akong asawa, pastor. Akong anak, pastor, may akong authority, kasi sabi nagpakaon na mo. Di ba? Yung man si Kristo mo'y nagluwas ni mo, di na authority ni mo. Muna yung sa kabutang nga angay na tong pamalandungan. Hadlok ta magutman. Yahatag yung bugtong anak, hadlok nung kamagutman. Di ba? Kaya kung gutom pa itong problema, okay na itong baboy, litsunan. Padadaan ta, pakaon ta premi. Pero kung akong problema ito, salaman. So mo nang kinsay mong authority. Kinsay mong authority.
So, para makamake ta. So, after we know our authority, isip simbahan ni Kristo, si Kristo ni hatag dayon og second command, which is mando ni. Mo to indicative statement of fact, mo na tong position. Jesus command is assignment. Verse 19, go therefore, busa sa inyong pagpanglakaw himuang. So, ato ni tanong, ako ning gi-quote sa akong pastoral ministry nga klase nako. Diba? O din hindi. Quote nako nga, it looks like there are two commands, go and make disciples. So, tanawin mo sa English or sa English grammar to, mo siyang grammar, go and make disciples. Even nga baptize them, it's a command gyapon. Appeal sa na siya. But go is a participle in the Greek, which while kanang ing ba? Sa grammar na, di na sa mahimo nga main verb, kay participle man siya. May English tani ron. Make disciple is a finite verb. It means mauji siya pinaka-subject. So, this means that go is a subordinate to the main command to make disciples. Kaya daghan man gud ang nasayop ani nga pag-interpret. They think nga ang go mo'y pinaka-main command. Dili make disciples. So, pwede ba ka maglakaw-lakaw diya, ayaw pag-make disciple? Kamo nang main command. Diba? Go. So, mo ni, gingon din the grammatical construction, tulan pa maklaro pa, na ma-share man gud ninyo, makibasabot mo ani. So, ang go is like a command because order to make disciple, they need to go. So, as you go, asa naman naglakaw-lakaw ta sa atong Kristohanon, mo nang maghimo tag disipulo. Diba? Wa may Kristohanon naglingkod-lingkod. So, as we go, asa man ta sa trabaho, sa eskwelahan, maka-make tag disciple. For example, mo niyang sample, open your Bible and read. Napa diya? Oh. Do both open and read, mando na. Di ba? Bili yung Bible og basa, di ba? Mando man na. So, but makita to, ang basa maoy main action. Pero unsaon nimo pagbasa kung sirado imong Bible? Di jud ka basa. Ablihan yung Bible. So, mando gyapon. So, mao ni siya nga concept nga gitudlo dinhi nga ang command yun, ang main mando din is make disciple. Amen? Muna ni ko, Pastor, nigo naman ko. Yes, nigo ka, pero naghimo ba kag disipulo? So, muna siya, make disciple. Muna ang mission sa simbahan nga maghimo sa disciple. So, ano sa amang ka, nahimo kang disipulo? Sa diyang niapil na kag simbahan, sa diyang ni-attend kag Sunday service? Mao ba na? Uy, disciple na ko, kanya-apil na ko Sunday service. Di ba? Or, sa diya, a disciple is a believer. Or, it's Christian, this can be interchanged. Sa diya, nisali ka ni Kristo as Lord and Savior, nang inusol ka sa mong sala, o ni-witness ka sa gospel and follow Christ. Mao na siya, mo ba na ang disciple? Or ni-attend kag simbahan, nibasa ka sim Bible, ni-simba ka, ni-ampo ka, ni-serve kang one another. Mao ba ni ang characteristic of a disciple? Kay bisag di ka disipulo, makahimo ka na. Amen? So atong tan-awon gyud, what is disciple? Ang meaning sa disciple is tinunan. Something tinunan. The basic idea is student, learner, or pupil. Kung kuan ka, marin ka, or kanang nautical ka, apprentice. Di ba? Mo nang kuan before sa third year, apprentice. So, gidescribe yun ni Permigod is, kadaganan, gidescribe ni nga, ni sunod ka sa nagtudlo ni mo. Kung kisay nagtudlo ni mo, man ang disciple. Even si John the Baptist, nasa disipulo, nasa tinunan. Ang mga Pharisee na ay tinunan. Di ba? So, mana nga, even ang mga Pharisee, na-reference lang kang they are tinunan ni Moses. Pero atong tanawon, unsa gi-expect ni Jesus Christ sa disipulo? Yes, mao na ang layman terms, followers, student, pupil, mao na siya, sakto na siya. Pero unsa man gigisulti ni Jesus Christ? Unsa yang gi-expect sa ang disciple? Mao ni, I want you to go in Luke 9:23. So, mani ang gi-expect yun, di lang kay pupil, student. Luke 9:23, napil ba mo siya? Wala, no? Sorry kayo. So, Luke 9:23. Ningon siya din Jesus said, siyang teaching,
If anyone wishes to follow me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. That is gi-expect ni Jesus disciple. Number 1, kung mo-follow ka ni Christ, i-deny mong kaugalingon. Di lang for the sake of follow. Nganong i-deny itong kaugalingon? Kaya because the greatest oppositions of make disciple to follow Christ is ourselves, dagang kay tagrason. Amen? Busy kay ko, duka kay ko. So, or kanang, wako'y time. That's why self-regulate ang mo restrain na to follow Christ. And take up his cross daily. Di siya pwede. Unsam ni cross? Unsam ni? It's a pictures kauwaw. Picture is insulto. Mo na kung Kristohanon ka, daghan kayong magpakauwaw nimo, insultuhon ka. Daghan kayo magbugal-bugal nimo, daghan kayo maglutos nimo, ibin nimo kaugaling pamilya. So di siya pwede nga time out sa kay Sabadoron. Ako sa tangtangong cross, di sa ko disipulo. So mo na siya nga daily, adlaw-adlaw, then unsay sultin Jesus sa follow me. It's a command. Kanita nan command. Unsa pa may gi-expect nga disipulo ni Jesus Christ, it's not a student. It's not a pupil. Katog yung mo deny siyang kaugalingon. Willing ka mo suffer ni Christ. In Luke 14:27, Jesus said, whoever does not carry his own cross and come after me, cannot be my disciple. So Christianity, it's hard. It's not hard. It's impossible. Listen to this. Mo siya, whoever does not carry his own cross and come after cannot be my disciple. So listen to this. Jesus dili interested sa mo dadarag Bible. Jesus dili interested mo apil-apil wa kag service. Jesus is not interested nimo nga student ra ka, pupil ra ka. Di siya interested ana or kanang fan ra ka siyang teaching kay mga morality. The disciple Jesus is the one who give up everything to follow him. Mao niyang pasabot disciple to imitate him. To have relationship with him. Na kung pagbasa man guys itong Bible, unsa pa na diya wa kay time, saon nimo pagdisipulo. Munang I will not give a false assurance imong kaluwasan. Mo willing jud ka deny sa imself to follow Christ for the cause of Christ. Kay ngano man, ang disipulo is to have a relationship with him. Muna nga he said that those who willing to give up everything could be my disciple. Di lang kayo mo follow ra ka. Willing to die for Christ. Mao na ang disciple. Kamanday mo? Nganingo siya nga carry cross. So wa siya mag-expect nga fans rata. Muna nga, yakaning disipulo, di siya pasabot nga higher level. Kaya naman ako ni istorya nga, gibuak lang Christianity. Unsang Christianity? Is unsa man, na ako ni mas higher Christianity o lower Christianity. Unsa man higher Christianity? Katog yung mo follow yun ni Christ, kanang willing to suffer, kaning lower Christianity, kanig yung musimba-simba lang. Nominal Christian, kanang basta dadalag Bible. So mo ni, only one Christian. Radical nga Christian. Katog yung willing mo give up everything. Mo ni siyang disciple. Mo nang disciple and Christianity, interchange na. If you're a Christian, you're a disciple. If you're a disciple, you're a Christian. Mo na believer. Kabanday mo, sa gospel, disciple mo gigamit. Dili Christian. Ano saan nigawas ang Christian? Sa Acts 11. Pagan mo oy nag-name na. But ang Christian is little Christ. Little Christ. Mo nang Christian. So, mo na nga, ang disciple is, in John 8:31, if you continue in my word, kung magpabilin ka mo sa akong pulong, kamo tinuod gayud nga akong mga tinunan. Sa may tinunan, sa may pulong Kristo, deny yourself, take up the cross daily, and follow me. Mao na iyang. So, lato pa kasi, disciple means obedience and commitments. Obedience and commitment. Iyan mitupad. Obedience and commitment. Pagtuman o pagtugyan, mao na ang disipulo.
It means imo ihatag tanan imong kaugalingon over ni Christ. Kay si Kristo di siya mudawat og part-time followers. Kita na dito part-time. Di ba? Di siya mudawat og part-time followers. Dito niya itolerate nga unsa man nga mohatag wag gamay kay siyang kinabuhi. Peace of life, peace of time. Peace kanang gamay ba siyang kinabuhi. Kung dili tibok nimong kinabuhi. So, mo na nga mahimo lang kang tinudan ng disipulo kung ang tibok kasing-kasing nimo ni embrace sa Great Commission. Mo na siyang tinudanay nga disipulo. So, mo na nga ang disipulo is tinudanay active, loyal, sold out, repentant, believing followers of Jesus Christ. Mo nang si Jesus Christ, this is why si Jesus di gyud siya i-consider carefully nga before you commit to be His disciple or to be a Christian, dapat andam jud ka mo alsa o mupas-an sa iyang cross. In Luke 14, it says, whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciple. Og verse 33, iya po yung giduot sa Luke 14, none of you can be my disciple who does not give up all his own possessions. Usbusa bisan kinsa kanyo nga dili mo biya sa tanan nga anaa kaninya, dili mahimo nga akong tinunan. So Jesus saying to be disciple costs us everything. Listen to this. Salvation is free. Ini matupad, salvation is free. Salvation is free. But discipleship is costly. Mauna siya ang gi-required to follow Christ. Sa pastor, lisuda na, di na lisod, imposible. Di ba, mga itong gibasa ganina about sa itong devotional, even Christ, nihangyo guys sa amahan, nga kaning cup nga makuha. Pero, unsa man, ni-submit yun siya, o willing siya, nga siya mo'y masilutan sa atong mga sala. Nga dita siya angay si lutan. Muna higala, ayaw good basta-basta ay mong kaluwasan. Kay mao gini ang gipangita nga disipulo ni Kristo. Andam nimo ihatag tanan imong kinabuhi. Muna Christianity is not a part-time job or part-time commitment. It's a lifetime commitment. Amen? So, mo ni siya karon, mo ni mga mando. Unsaon man nato paghimog disipulo? Kay ngano man, di ka kahimog disipulo kung ikaw mismo wa ka nahimo usag disipulo. Muna dapat kibaw ka sa imong commitment. Nadjud kay time nga makig-abot, nadjud kay time nga willing ka mo suffer kani. Mingon siya, mo ni siya, go therefore, mo nang 19. But the question, kinsa may subject nini? Ikaw. Mo nang you go. Mo nang you go, ang subject believer. So, sa diyang naglakaw-lakaw ka din, sa diyang nagpuyo ka sa kalibutan, your priority is the mission of the church. Your priority is to make disciple. Kung asa man ka gibutang diha sa trabaho, imong priority is to make disciple, to share the gospel. Mao na siya ang angay tong buhaton. Even ang mga missionary, ang mga bawal nga mga Christianity sa laylaing lugar, kibaw mo, ilang gamiton lang profession as a teacher, as a business, pero ilang pag-adto is to share Christ. Kita, wa man ta din open naman ta. Pabalihon man na to. Lahi naman na itong mission, na ito alamang kaugalingon. So, mo ni siya nga, ang kaninga mando is go, is bisan asa ka mo agto, mo make ka disciple. So, asa pa kang highway or byways, sa imong school, sa imong tabuan, sa unsa mang secular social gatherings diha, even karon ka nanamtay cellphone sa panada, dapat nagimo kag disciple. Kay di ka sige magpost-post og TikTok dia, kaya one time agi mo sayaw lang kag kalit. Kung say ko na video day nagkuan ka diha. Di ba? So, mo na nga as you go, inaing tupad, go. Lakaw. Ikaduha, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. So the word baptizing, makita mo present participle yapon. It means participle yapon, ing.
nga in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Look at them. Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, o sa Holy, sa Balang Espiritu. So, kung kaunin mong kama pa na, equal ba sila? Muna siya, Father, Son, Holy Spirit. So, in the name. Kabantay mo sa name, dili plural. These are names. Singular name. Because in making disciple, in baptism, the triune God mo'y nabaptize diha. Di lang sa ngalan ni Kristo. The triune God. That is why when you go baptism, there is spark may tabo sa imong life. So, wow kibaw. Unsa na siya? Basta ikaw rin nakibaw. Di na siya infinity stone hang na spark. Di ba? So, mana siya, immersion of the water, baptism, immersion of the water. It means an act of obedience. Mo gini first command. Sa diyang na born again ka, dapat mo gini imong unahon nga pag-obey. Sa diyang ni-repent ka sa imong sala, na nakipagtuon ni Kristo, ang act of obedience is magpabaptize. Na may uban, mauwaw pa man. Di lang ko babaptize, basta, may pa lang, may balhin ko lang reliyon. May mabutang ingin ng bisag, lumsan pagka sa kalibo, kung wadyo ka kailang Kristo, di ka maluwas. Kaya baptism is a command, is an act of obedience ni mo. Di na siya makaluwas. So, manaingos Peter sa Acts 2, repent and each of you baptized in the name of the Jesus Christ for the forgiveness of your sin. And then just few verses later, so then those who had received His word were baptized. Baptism, mao niyang immediate response to salvation, but not an act of salvation. So, mani siya nga, Pastor, wala ko baptizin, na may uban nyo kayo, malipay, Pastor, babaptize ako. Kaya nga naman, tawagan ni kay, hapit akong matay. So, may labot, mahapit ka matay. So, apis kaluwasan. Na ubay nga, kaya mo na itong sabot-sabutan, kaya wamantay, ay nun, pwede mo siwol. Nahan mo? Pwede baptize na doon siya. So, mana nga, natay schedule. Kaya diyan mo, this is a public declaration. Kung di ka ka-obey sa baptism, di ka ka-obey sa ubang mando sa Bible. Deny yourself, take up the cross, di ka ka-obey. Kasi imong pag-public declaration baptism, it means, mo na siya, ni-deny na kasi mong kagalingon. Andam na ka lutuson, andam na ka, unsaman, kanang bugal-bugalan, kanang persecuton. Andam na ka ana. So, mo na, ang baptism is, mo siya i-immerse ka, ituslob jud ka. Di ba, sprinkling water ba? Kanang bata, di sa dingana, kaya ang bata o pakibaw, pilay, unsa ang sala. Di ba? So, mo na nga, ang baptism is, na-identify ka nga naiusa na ka ni Kristo. So, mo ni, ang mind din ni Matthew, ang mind din ni Jesus Christ, kasi may yung baptizing them in the name of Father, is literal baptism in water immersion good. Nga, it means na-experience yun mong balang spirito sa pagka-born again, usa ka na baptize. Mao gini ang ingon ni Jesus. So, sa to pa, nabaptizan ka because nanay nausab ni mo, nanay real change. Muna siya, mapabaptize ka, sige po kag tungits, di na mao. Di ba? Mapabaptize ka, kay nga naman, kay nakandidawat na ko, sige po kag inom, sige po kag panigarilyo, di po na mao. Napabaptize ka, kay nga na experience ni mo nga nanay, nabat na usab ni mo. Na nakay kausaban sa imong kinabuhi. Muna kay nga baptism, di siya makaluwas. Kay it's an outward physical symbol sa inward spiritual reality sa dihang naiusa na ka ni Kristo. Mo na ang baptism. Kaya na-identify na ka ni Kristo, imong alliance na ni Kristo. Remember, mo to katong usa sa mga kuan nga katong sa mission na among gapian Tuesday, si Allahu Abakar, ayang pangan. Mo na yang pangan. Pag dawat yung Jesus Christ, wa siya mauli sila kay gingnan ni siyang lulo, siya yung lulo man nagdako niya. Wa siya mauli din kay siyang makita ngita ako'y mo patay nimo. Ingani ni sa panahon sa nila ni Pedro nga costly gyud. Kaya nga naman, i-cast out ka di na kadawaton sa pamilya. Muna ang Muslim nga mamudawat gyud ni Jesus Christ, tinudanay gyud ang pagdawat kay nga naman, patyon man ka. Kita wa may patay na to.
Manang ang Ginoo ikaw ginakasayod kung tinudan na ibang luwas. So manang after 3 years ni uli siya kay namatay ang lula. Linot kayong testimony. Pag uli niya pagkita niya siyang lulo, 3 years ba to? 5 years limot ko. Kibaw mo unsay ang gan gakos din niya gikan sa ubos. Padong sa babaw kay ngano man iyang gitanaw kung wabay pusil gibit-bit ya lolo. Iyang gisiguro kay basi din po kay siya nga. Ingon siya andam man ko mamatay. Pero ay lang dali-dali So makinali mo is siya mismo andam ko mamatay para kang kanang Isa Almasin which is Jesus Christ the Messiah mo na silang Quran. Pero ay lang dali-dali kay gagmay pa kong anak. So nga na niya pag wa may pusilya pa amazingly kay yang lula wag na siran day pagmatay kay yang lula ganahan magpabaptize. So, mo to yang saad siyang lula nga ayaw hilabti si kuan alabu bakar. So, mo to nga wagyud kani sa yang lulo. So, mo na we need to understand ang baptism is costly kay sa panahon niya. It's an evidence sa imong conversion ka sa karong panahon na. Mo na nga kung mabaptizean ka, it means nga na-experience na nimong kaluwasan. Respond naman na kay na-experience ni mong kaluwasan. Nakabaton kag pagtuog, paghinulsol. Sadyang nadunggan ni mo ang ebanghelyo. So mo na nga, ikaw ako, we need to understand, after nga in making disciples, dapat mo babaptizan yun na siya. Amen? Mo na ang evangelism. Kay faith comes from the hearing by the word of Christ. So mo to, baptize them. Sunod, diha na ba ko to, mo ni katulo, teaching them to keep all that I commanded to you. So, muna na yung Bible study. Na yung ba nung baptize, di naman nung di naman siya appeal service. Kasi balik-balik ko itong pagpasabot unsa ang kaluwasan. Yes, kanang way labot sa kaluwasan, ang baptism way labot sa kaluwasan. Pero sa Domingo, di ka pumunong Bible study, wala na. Muna nang lisod kaysa na kay diting ka, maoto yung timaan silang kaluwasan. Di biya. It means magpadayon ka. Mo ni siya imong tudluan sa pagtuman sa mandos Ginoo. Listen to this, di ba akong gingon nga 1,500 kapin nga mando sa New Testament. Nga gibutan ni. Mo na nga ang disciple is di lang kay para maluwas ka. Kundi ang disciple is willing ka mo-obey sa pulong sa Dios o sa iyang gipangmando. Mo na magpahinumdom ni kanato is nga di lang kay disciple ka nga, kay nituo na ka, dapat nag-obedience. Nag-pag-observe sa iyang mga mando. Mana nga, ang pag-disciple is di lang one-time commitment, kundi lifetime commitment to follow Christ. Amen? Kaya nga naman, giilad ba ni mong kaugalingon? Bisa kinumdum pa ka, unsang adlawa, unsang orasa, unsang tuiga, gidawat mo Jesus Christ, pero wa kay simba-simba. Gilad pag mong kagalingon. Kung wakay tuman sa Ginoo. Obedience. Mo nang teaching, which means pagtudlo, pagpasa sa information, instruction, informal man or formal. So din is, ang Bible mo i-teach, ang the Word of God, ang kamatuuran. Di kay disciple ta, pero itong basahon, Lord of the Rings. Di siya pwede. Bible na itong basahon. Mo nang or sa mga sinuwat nga mga Kriston, yes, mubasa ta na, but importante good Bible. Pinakalis na good na, kung sa mga book nga yung gibasa. Sige basa na mga libro diha nga mga great man of God. Pero kay basa-basa Bible. Remember, di na gamhanan ang gamhanan ng word sa Ginoo. Kaya di na makapausab mo. Informational na. Pero ang gamhanan yun is ang pulong sa Dios. Mabutang gitawag ta sa panganto nga simbahan, living word. Muta na yung matupad, living word. Living pa ba na? Amen? So, living word. So, muna, ang essence yun sa pagka-disipulo or tinunan is di lang siya learner, kundi teacher sag ka. Kaya mutudlo ka sa mga tinunan nga nakadungog. Puni nga process nga kaning kamatuuran imong gipasa o mo-affect gyud silang kinabuhi. Silang innermost being nga mga usab nga musunod gyud sila ni Kristo. Mao ni ang disipulo.
So, it means mo develop ug mutabang kang makat-on ang mga magtutuo sa pamaagi ni Kristo. Mo ning disipulo. Remember, kita, mabuti ng Ephesians, we are making disciple. Ako, di ko ahead ninyo. Kuyog rataglakaw nga ni follow ni Christ. Mao ning disipulo. Mabutang gitawag din ako nga ang small group, e-group, edifying group. Why leader na to? Ang leader to is Kristo. Nalay mo facilitate para to remind nyo, nibasa ba kag Bible, kanang ingat tawagan ni ampo ba ka. Kaya kung wa mo kayo mo facilitate, is wa mo kayo mo follow up. Mo nagsama sa nako, mo ni papariha bata disipulo ni Kristo. Si Kristo ato ang sundon. Pero kadaghanan na to, disipulo ta, followers ta, mutupong naman tang Kristo. Equal naman ta, o di, maguna na tang Kristo, si Kristo na itong pasundon. Nawa, Lord, come on, mo na akong gusto, Lord. Yung man, di ba, Lord, mo na akong gusto. Tumano na ni mo, Lord. Ang Ginoo na ni mong kanon noon. Mas ikitay mo submit sa Ginoo. Mo na ang disipulo, kung si Kristo ni, di ta diha, di ta din sa spikas, di sa tubangan, kundi nagyud ta sa luyon ni Jesus Christ. Yeah, how do we know nga, unsa ito pagsunod? Na ang pulong sa Diyos. Mo ni angay na itong itudlo. Amen? Mo ni angay na itong itudlo gayod sa Ginoo. So, that is why, the reason nga gipabilin ta sa Ginoo din sa isip simbahan para mo evangelize to make disciple. Kay sa langit, di na ka mag-evangelize. Amen? So, remember dear, wala na pag-share sa gospel sa langit. Muna itong priority din and the only priority and that the only reason we are here is a great commission. Si Jesus, walang tagimanduan to share the gospel. Ang gimando niya, unsa? To make disciple. Diba? Yes, it is good, nakashare ta, lipay kita. Palo pa, balik. Diba? Di kay, Pastor, ang gisiray, namatay. Oh, that's good. Di na good namatay, ha? Lami mga pamilya, nakadungog, balik ang pamilya, kay sila man sa inyo open. So, di ba? So, ang disipulon pa ito mong namatay. What naman to? Katong mga nakadungog. So, man nga, ang gimando ni Kristo ni dila not only to share the gospel, but to make disciple. Gipabilin ta din para maghimog disipulog tinunan. Kaya kung gusto sa Ginoo malangit ra gyud ta, kumudawat kang Kristo, wala, lahos na kas langit. Wala ka magsimba-simba din Ganahan mo, anak? O may naningog, o siguro kung langit nila. So, gusto sa Ginoo nga, gamito na to nga mahimaya siya sa kinabuhi. Yes, nindot kayo makashare ta sa Ebanghelyo, pero kung natay panahon or kanang higayon nga makapadayon tayo Bible study, mas maayo. Mana mo dasi ko pa Bible study, di mo mutubo kung di mo magpa-Bible study. Sunday is not enough. Sunday is not enough. Di ako ni-grow. Sa una, Sunday goer ko, pagbalik, backslider ko, balik ko. Sunday goer ko. Konbikto ko sa pulong sa Ginoo. Kibawag yung Ginoo. Lunes o Martes, balik ko sa kalibutan. Yung ano man, wa man kay ko'y relasyon nga mutubo ko. Mo to pag-ampong, wanay mo Bible study na ko. Mo ito, nagkita mi ni Pastora Juji sa main na Bible study din mi. O dito ko nihinay nga ni-grow sa Ginoo. Mo na pangapil mo prayer meeting. Every Thursday. Kung na may Bible study sa women's, sa men's, kung taga-dinira mo, appeal mo sa Ermita, sa Pasil, anak siya, kung ganahan mo magpa-open Bible studies yung balay, ingna lang ko. Kaya daghan tag warriors din Nga ito ipasen. So, muna nga, ang katuyuan sa simbahan, sa paghimaya sa Diyos, nga mga katawhan mo simba, at the same time, musunod ta para maghimog disipulo sa tibok nasod. Kung atong tanaw ng kinabuhi ni Paul, mo gyud iyang giginawa to make disciple. Bisag nasa hostile kayo nga lugar, di gyud siya mahadlok. Di ba? Muwali gyud siya, mo proclaim gyud siya sa truth and forgiveness diha ni Kristo.
Mana nga ang tinguha ni Paul is di lang pa siya ngunod kundi lang gyud is para makailag gyud sa kinamo ning Colossians 1:28-29 nga gingon ni ang ultimate aim siya mao ang among gisangyaw which is si Kristo sa among pagpasidaan sa tanang mga tawo sa among pagpanudlo sa tanang mga tawo diha sa tanang kaalam aron ang among patubang silang tanan ingon nga mga hamtong diha kang Kristo. Alang niini ako naghago, naglimbasog, sumala sa kusog, nga iyang gihatag nga nagahom sa sulod nako. Kabado, sold out kay pursue, kanang radical kasi Paul sold out kayo. Ang kasing-kasing sa Great Commission is, mo ni siya, giauhag, gitawag ta to evangelize. O gitawag sa ta, nga himuon na itong mga katawan nga mga Kristohanon, mahisama ni Kristo. Mo na nga, si Pablo, di lang kay nihatag siya sa Ebanghelyo, kundi iyag yung gimatuto. Iyag yung giagihinag time. Iyag yung gisuwatan. Iyag yung gibisit para ma-form yun si Kristo sa ilang kinabuhi. Mao sini ang purpose sa simbahan nga mo-grow ta, mature, nga ato pong bitbiton ang pagtulungan diha sa disipulo ug mo-obey sa tanang mando diha ni Kristo. Muna, as believers, evangelism is mao gyud atong priority. And not only priority but to make disciple. Mo na atong springboard gyud evangelism. Mo nang nara cellphone, di ta ka makitaan. Di ba? Di ka magpaluod mo ya, sige mo tanaw diya unsa yung gitanaw. O mamusta ba mo scatter? Kadungog lang ko aning news. Sumsum ng scatter. Sus makapustam di kay Jesus na di ay. Mo da ang mangayo na ron ba? I-Gcash lang, pastor. Sa GS lang, 20. Ngigo na ba nun? So, muna gi-admonish sa pagtudlo, paghatag o instruction. Kay para ang tanan diha nga kwalis makomplete in Christ. Muni, ang tumungyos di sa sa disipulo is dili gyud nga para lang ang tao maluwas. Dili lang siya. Yes, maluwas siya, but atong tumong is mahimo siyang followers ni Christ. Maugin atong tumong. Nga, kuan yun nga, ang iyang atong tumong is, ang image ni Christ, balaan siya, blameless, and zealous for good deeds. At the same time, willing siya mo suffer for Christ. Amen? And lastly, mao ni siya, anong mahimo tani? Jesus authority, declares authority, Jesus command, assignment, and lastly, indot kayo na assurance. Promise. Kaya nga naman, and behold, I am with you always, even to the end of the age. Muna yung sa ka-team sa Matthew, Emmanuel, God with us. So, I am with you always, in saman. Sa diyang maghimo kag disipulo, nagauban na ba ni mo, diya pa mauban si Kristo ni mo. Kung waka nihimo si disipulo, why labot si Kristo sa mga kinabuhi? Di ba tayo? Muna yung gi-promise niya sa command. Nga every time mo make disciple, nagakuyog yun si Kristo. Manang wag yung makahilabot na to. Naman ay hubog diya, naman ay magsigit-sagit na to. Di na kahilabot na to. Kaya nagauban si Kristo na to. Amen? Kung ialaw man na, dawata lang. Basta nagauban niya po si Kristo na to. Batuon man ka, hapakun ka, ialaw man na, dawata lang. Alam pog baus. Amen? Kundi dagan lang. Ano lang siya, so kaya nagkagoy. So mo ni siya, he is at the end of the words. So the word I here is a pronoun which is referred to Christ. Munang I. I am. Ang you din ni, kinsa man ni? Kinsa man ni? Kita. Amen? Nindot kayo. Diba? Nagauban ang Ginoo na to. So latod pagkasulti, nga kung na-born again ka, ang simbahan ni Kristo, nagaukuyog yun na to. Nga wag yung laing mo kuyog na to si Kristo. Amen? Wag yung laing mo kuyog na to. Si Kristo. Muna nga, andam yun siya mo panalipod na to, andam yun siya mo uban na to. Manang sikin sama na maghimong disipulo, tanang magtotoo. Dili lang pastor ha, di lang pastor ha. Tanang magtotoo. Tanang magtotoo. Ang maghimog yung disipulo. Sa pastor, wa pa man ko'y nakatunan. Kana day mo nadawat nga ebanghelyo. Mao na. Basahin lang, dungan lang mo basag Bible, dungan mo katon. Ma'am na disipulo, magdungan tag katon kinsa ang Ginoo.
Amen? So ay nahuwata nga, miskwila sa ko kay BI. Mamanon sa kuni. Ayaw! Kaya no, willingness, magpagamit pa ka sa balang Espiritu. Amen? So, mo na nga, that is why si Kristo nag-expect yun nga maghimo yun tag disipulo. Mo giniyang gibilin yun. Mo na makita na to nga gikan kang Paul, si Philip, Apollos, Priscilla, Aquila, Timothy, Barnabas, Silas, the Thessalonians, the Ephesians, the Philippians, og daghan pang simbahan nga nitugyan yun sa Great Commission. Diba? Unsay encouragement ni Jesus Christ? I will be with you until you die. Or, but he said, to the end of the age. Di lang kay simong kamatayon, hangtod sa katapusan. Mana nga, that is why, i-admonish na mo, dasigon ta mo, encourage you, make disciple. So sa diyang yung mga disipulo, gingnan niya nga, mabanhaw ko sa tulokadlaw, o mahimo ning Great Commission. That is why, ato ni fulfill kay ang Ginoo nag-assure gyud nato nga magauban gyud siya nato. Di ba? Naman siya assignment, mag-assure siya nga, He is with us always. Therefore, nganong uban, mingon sila nga, Christian sila, pero i-reject ang teaching ni Christ. Mani ko, yaw. Mo claim ta, Christian ko, pero ato isalikway ang pagtulunan ni Kristo. Especially kaning mando nga to make disciple. Listen to this, mubalik bias Kristo. Balik bias Kristo. Munang ikaw gako tagag balang espiritu para maka-obey taning mando. Amen? So I hope nga mas madasigon mo, nga mubuhat mo sa matag party sa nato, sa matag usa nga maghimo tag tinunan. Nga ato ning tumanon ang Great Commission. Nito ba ka sa assurance ni Jesus Christ? Magmuyo ni Imin. Inem to pa dito baka sa kasaligan sa salig kasiguraduhan ni Jesus Christ nga kuyog siya nimo always. Amen. Amen. Dapat mo ni siya. Dapat kung nituo man ka, wanay bakante nga siya dinhi nato. Amen. Dapat wanay vacant nga chair. Dapat mapuno na kung nituo sa assurance, kasiguraduhan. Kung mabalhin man ta dito, dapat mapuno atong 100 chair. Kung wa, siradaan to balik na ta din. Di ba? Morning kasiguraduhan gatag. So, morning kaning bersikulo or passage naghatag yun na tog mandate. Tulumanon. Nga sa ang process yun to make disciple is baptize him, go, baptize and teaching others to obey the word of God and service. Mana nga, remember, si Jesus Christ walang nimando sa apostol. Kabaday ka, tinunan niyang gisulti, dili apostolis. Diba? Tinunan niyang gigamit, dili apostolis. Muna, ang simbahan kaniya adto, napiktuhan man tatungod kay sila nagpadayon og make disciple. Muna, ikaw ako, manubag kita sa Ginoo. Sa responsibility nga gihatag niya dinhi kanato. So, muna ang kinanglan, magdala gyud tag mga katawhan, pinagis pagtuo ni Kristo. O atong ligunon ang ilang pagtuo diha ni Kristo. Amen? So what is the mission of the church? Make disciple. Jesus declares authority, Jesus command assignment, and Jesus declare assurance. So there's a quote, J. Digger here. Ingon siya din Christ did not come to make Christians. Nadiyan. He came to make disciple. Disciple is not one of the church various ministry. It is not something that the paid staff do. Disciple is who we as the church are at our very core, a more biblical approach to evangelism. End of quote. Muna, ang Ginoo, walang tayo himong Christian. Or di sa mga staff na, sa sinulduhan nga mga tao, sa matag-usa na to. Atoan ng tulumanon. Ato ginang mission day. Dito mission gyud. Muna nga, mudasig ko mga higala, kung ikaw, Kristohanon man ka, andam jud ka mutuman sa kani nga mando, nga maghimog tinunan. So kung imo i-considera ang manager sa gamay nga business,
as He trains people para muhimo aning mga butanga sa kaning nga business. Yung katuyang gitrain, mo train usab. Unsa may tabo siyang business. Mulambo gayud. Pero ang main job sa manager, unsa man, is mo train gyud. Diba? Para ang tanan manglihok yun. So, mo na nga, ang matag usagi na to is makanunayon kita nga mo train yun. Amen? Kay para kita mga mahimong trainer sa uban pod. Mo na nga, kung maupanisted siya, di ba? Kaning networking, kusugit ni networking. Ilabot mo ta, bayad kag 8,000, 10,000. Hala, maningkamot, balag uwan, init, adto sa balay, mamaligya kita. Ay, binder, katulo ko nakuha na. Di ba? So, naisabon, makapagwapa ni mo. E di buwa. So, muna siya, ato ay Kristo. Muna yung concept man. We need to grow first sa atong relasyon ni Kristo para kita makatrain kita. Amen? You and I have a responsibility to respond nga gihatag sa Ginoo ug manubag kita ni katubang ni Kristo, nagabot ni Kristo. Amen. So Father, we thank you, Lord. We bless you. Salamat ani nga mando, Lord. Amahan nagtuo gyud ko, Lord, ang matag-usan namo, Lord, is mga disipulo, Lord. Lord, nagtuo ko, Lord, nga nakay plano dinhi sa lugar, O God. Mo nang amahan ang nanunga karon nakadungog man ani, God, andama mong kasing-kasing nga Lord sa among pagtuman ani, O God, pinagi sa gahom sa balang espiritu, O God. Lord, nga mo take heed gyud mi, O God. Himuan gyud ming disipulo, Lord. Di lang may Lord Christian, Lord, kundi tinun-an mi nga willing mi mo suffer for Christ, O God. Help us to deny ourselves, O God, Lord. Lord, wa ka mangitag part-time nga Christian, Lord. Busa, Lord, kung naaman din nga part-time, Lord, usba mong kasing-kasing. Let it be, Lord, lifetime nga commitment na mo, Lord, nga ikaw giunahon na mo, Lord, imong mando, aman. So, agad, salamat ani Ginoo, Lord, nga kaning tanan unta, Lord, mahimong posible pinagi sa gahom sa balang espiritu, God. Dalaygon ka, in Jesus' name we pray. Amen. Let's sing our last song. God inside an infant's chest, the infant made incarnate in the Virgin's hands, the radiance of the Father in the Son of Man. Behold the peace that pierced the night, the hope of nations in the baby's cry. Emmanuel, glory in the highest. Emmanuel, heaven here beside us. God Himself.